Magandang araw po mga ka-recap. Maraming salamat po sa pagbalik sa ating channel. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Yurek the Barbarian. Habang natutulog ay napanaginipan na ni Yurek ang kanyang sarili na nasa isang nasusunog na lugar at doon ay nakita niya rin ang sarili niya sa hinaharap. Gigising na nasana siya ng isang katiwala pero biglang bumangon si Yurek at sinakal ang babae sa pag-aakalang kalaban nito. Agad naman na humingi ng payumanhin si Yurek sa babae dahil sadyang masama lang daw ang kanyang panaginip. Isa na namang panaginip saad ni Yurek. Narinig naman niya na humihilik pa ang ibang kasamahan kaya agad siyang sumigaw ang ginising ang mga ito. Bumangon na daw sila mga tamad na baboy. Kailangan pa daw nilang pakainin ang sarili kaya maghanap na sila ng susunod na trabaho. Kinaumagahan ay naglakad-lakad sa sentro ng syudad sila Donovan, Bachman, at Yurek. Baka makahanap daw sila ng trabaho dito. Ano daw ang pangalan ng syudad na ito? Tanong ni Yurek. Haviron, sagot ni Bachman. Maraming komersyal sa gawain sa lugar na ito dahil maganda ang lokasyon. Ilang beses na daw siyang nakapunta dito dahil nagtrabaho siya noon sa isang mangangalakal. Simula daw ngayon ay kailangan nilang pagtuunan ng pansin ang pera. Kung wala daw silang pera ay kailangan nilang mamaalamos. Habang naglalakad ay may nakapansin naman sa kanila. Sila daw ang Yurek's brothers. Usap-usapan na kahit konti lang sila ay natapatan nila ang Silver Lion. Hindi naman ito inaksaya ng ibang kasamahan nila at nagpasikat sa mga tao. Sinabi ni Donovan na inutusan daw niya ang ibang kasamahan na ipagsigawan at ipagkalat ang tungkol sa kanila. Tinipin na ni Yurek ang ibang kasamahan at tinanong kung ano na ang gagawin nila ngayon. Sinabi ni Bachman kay Yurek na palagi daw nito hinihingi ang kanilang opinyon. Ito daw siguro ang dahilan kung bakit gusto siya ng kanilang mga kasamahan. Ayon naman kay Yurek, ang mga kapatid daw niya ay nasa kanyang lupang kinalakihan, kaya dito, ang mga mersenaryo ang kanyang mga kapatid. Nagsalita si Donovan at sinabi na sa ngayon ay kailangan nilang maghanap ng mga impormasyon at isa pa, maraming trabaho sa syudad na kailangan ng mersenaryo. Ang may iwan daw ay maglilinis ng mga sandata at armor at hindi maglasing kasama ang mga babae. Bigla namang sinabi ni Sven na may kailangan siyang puntahan na lugar. Saan daw ito? Tanong ni Yurek. Ayon kay Sven ay tiyak na may bentahan ng alipin sa lugar na ito. Bakit, gusto daw ba niya muling maging alipin? Tanong ni Yurek. Sinabi lang ni Sven na sigurado siyang may makikita siyang kauri niya sa mga alipin. Gusto niya itong bilhin at pasalihin sa grupo nila kung kasya pa ang kanilang pera. Nagkatinginan lang si Donovan at Bachman. Biglang nagpresente si Yurek na sumama kay Sven. Sa isip naman ni Bachman ay mukhang tatakas lang si Yurek sa trabaho. Habang naglalakad ay tinanong ulit ni Yurek si Sven kung ilang taon na siya. Hindi daw niya kasi matansya dahil sa balbas nito. Hindi rin daw alam ni Sven, hindi na niya binilang ang mga taon. Nakarating na sila Sven at Yurek sa lugar at mukhang malaki nga ang tindahan ng mga alipin dito sa syudad. Naging alipin din dati si Sven pero para kanya, hindi kailanman naging alipin ang kanyang espiritu. Hindi daw tumigil ang kaluluwa niya kailanman na hangarin ng burol ng mga espada kung saan ang ninuno nilang si Ulgaro ay naghihintay sa kanila. Hinayaan na ni Yurek si Sven na tumingin sa mga alipin. Bigla namang may nakakuha ng atensyon ni Sven. Nilapitan niya ito at tinanong gamit ang lengwahe ng mga taga-norte. Mamili daw ito, ang mamuhay bilang alipin, o ang tumungo sa burol ng mga espada. Hindi nagdalawang isip ang lalaki. Gugustuhin niyang mapunta sa burol ng mga espada kung saan naghihintay si Ulgaro. Binili agad ito ni Sven. Tinanong ni Yurek kung sigurado daw ba na sasama na sa kanilang grupo ang kinuha ni Sven. Ayon kay Sven, nabigyang muli ng pagkakataon ng kapatid niyang ito para makapunta sa burol ng mga espada. Magiging tapat itong mandirigma. Sinabi naman ni Yurek na gagawin niya din ang ginawa ni Sven kapag nakita niyang bihag ang kanyang mga kapatid, kahit magbuwis pa siya ng buhay. Binalaan naman ni Sven si Yurek na pahabain niya ang kanyang pasensya paminsan-minsan pero ayon kay Yurek, mahaba ang pasensya niya, kailangan niya lang alamin kung kailan ito hindi gagamitin. Bumalik na si Yurek sa kanilang tinutuluyan at nandoon si Bachman naghihintay. May maganda daw siyang balita, may trabaho sila direkta sa isang earl. Naghahanap daw ito ng supporta para sa pagsugpo sa isang grupo ng mga bandido. Kapag nagawa daw nila ito, ay siguradong malaki-laki ang makikita nila.
Sinabi pa ni Bachman na mapapalitan na rin daw nila ang mga gamit na suot ni Yurik. Matagal-tagal na rin daw na hindi napapalitan ang kanyang gamit. Ayon naman kay Yurik ay komportable siya sa kanyang suot at hindi para kakanya ang mga bakal na armor. Nakaschedule na rin si Bachman para sa pag-uusap sa Earl bukas kaya maghanda daw sila para kausapin ang Earl. Alam daw ni Yurik na hindi pa nila natatanggap ang trabaho pero uminom daw sila para dito. Maikli lang ang buhay kaya magsaya daw sila. Hiyawan din ang kanyang mga kasamahan. Kinaumagahan ay pumunta na nga sila sa mansyon ng noble na magbibigay sa kanila ng trabaho. Manghang-mangha si Yurik sa pagkagawa sa mansyon. Napakaganda daw nito. Ang sibilisasyon at ang mga tao dito ay nakakagawa daw talaga ng nakakamanghang mga bagay. Pumasok sila sa isang kwarto, binati na nga sila ni Lord Javiron. Biglang umupo si Yurik na parang walang paggalang kay Lord Javiron, pero binati niya din ito pabalik. Ayon kay Lord Javiron ay narinig niyang sila daw ang sikat ngayong mga mersenaryo, ang Yurik's brothers. Sinabi naman ni Yurik na napunta sila dito dahil narinig niyang may trabaho daw siya para sa kanila. Nagalit naman ang gwardiya ni Lord Javiron kay Yurik dahil masyado daw itong walang galang makipag-usap sa kamahalan. Sinabi naman ni Yurik na mukhang kailangan na ng kamahalan ng bagong gwardiya dahil mukhang siya daw ang walang paggalang. Itinapon ni Yurik ang mansanas na kinain sa sahig na siyang kinadagdag ng galit ng gwardiya. Sinabi naman ni Yurik na kapag binunot daw ng gwardiya ang kanyang espada ay siguradong mapuputol ang kanyang kamay. Pinigilan ni Javiron ang kanyang gwardiya, tinawag niya ito sa pangalang Siten. Tinanong siya ni Yurik kung nagalit daw ba ito dahil itinapon niya ang mansanas, o dahil nagiging malapit siya sa kay Lord Javiron. Siya daw si Yurik the Barbarian na naririnig nila sa mga kanta, at alam niyang pinapante siya dito kahit alam na ng kamahalan nito. Sa isip ni Donovan ay tama ang sinasabi ni Yurik. Ang pagsunod sa utos ng imperyo bilang isang barbarian ay nagpapakita ng lakas. Hahayaan lang dapat nila ang konteng kapilyuhan ni Yurik kung gusto daw talaga nilang kunin ang serbisyo ng mersenaryo. Ang dahilan kung bakit natalo ang mga barbarian sa imperyo ay dahil lang sa agwat ng kanilang kagamitan. Pero sa taglay na lakas at abilidad ay lamang ang mga barbarian. Sa mundo ng mga mersenaryo, kung saan sila ay halos magkapareho ng kagamitan, ang lakas ng isang barbarian ay lilito. Kaya desperado ang noble na kunin ang serbisyo nila. Tama nga si Donovan at humingi ng paumanhin si Lord Javiron sa kanila. Tumutol pa si Siten pero pinatahimik siya ng kamahalan. Kung mapipigilan nila na mabawasan ang madedesgrasyang mga sundalo sa pamamagitan ng pagkuha sa mga mersenaryo ay wala presyo na hindi niya babayaran. Humingi ng paumanhin si Siten sa kamahalan. 80 milyong sel ang ibabayad ni Lord Javiron. Kung mas maganda ang kanilang trabaho ay handa niyang gawin itong 100 milyon. Sigurado daw siya na hindi na ito masamang bayad para sa 28 katao. Sumang-ayon si Yurik at maghahanda na daw siya. Umalis na nga sila at pinag-usapan ang naganap na transaksyon. Malaki daw ang nabingwit nila. 80 milyong sel para lang sa pagsugpo sa mga bandido. Tinanong ni Yurik si Bachman kung sino daw ang taong yon. Ayon kay Bachman ay isa siyang pari sa relihiyon Sol. Sa pagkakaintindi naman ni Yurik ay para daw pala siyang shaman. Bakit naman daw siya sumusunod sa mga sundalo? Para daw magbigay ng basbas bago ang laban at dasal sa mga namamayapa sa laban. Paniniwala nila na kapag hindi daw nag-abayan ang kaluluwa ng isang namayapa patungo kay Ru, ay mananatili ito sa mga mundo ng buhay. Siguro ay marami siyang alam, tanong ni Yurik. Siyempre, sagot ni Bachman, ang mga pari daw ay parang mga iskolar din, pero bakit niya daw natanong? Bigla naman nilapitan ni Yurik ang pari. Nagpakilala naman ang pari sa kanya, siya daw si Gotval. Nagpakilala ang dalawa. Sa isip ni Yurik ay napakabata ng shaman na ito. Siguro ay nasa 20 taon pa lang ang edad niya pero kahit si Siten ay iginagalan siya. Ano naman daw ang pinapasalamat niya, tanong ni Yurik. Sinabi ng pari na nagpapasalamat siya na lalabanan daw nito ang mga bandido para sa kapakanan ng mga tao. Ayon naman kay Yurik ay bayad naman ang trabahong ito kaya wala siyang dapat na ipasalamat. Pero kahit pa daw bayad sila, hindi lahat kayang ibuwis ang kanilang buhay. Lahat daw ba ng mga pari ay tanga? Tanong ni Yurik, pero biglang tinakpan ni Bachman ang bibig niya at humingi ng pasensya sa pari. Wala naman daw problema saad na nagpari. Naiintindihan niyang magkakaiba ang nakaugalian nila.
Hindi pa rin maintindihan ni Yurek bakit napakabait daw ng pari sa kanya. Lahat daw ba ng mga pari ay katulad niya? Pinagsabihan naman ni Bachman si Yurek na huwag galitin ang Diyos ng araw. Ang mga pari daw ang mga taong nag-alay ng kanilang kaluluwa para sa Diyos. Alam daw ito ni Yurek dahil parang pareho lang sila sa mga shaman. Patuloy na nagtalo ang dalawa pero natawa na lang ang pari sa kanila. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay ay napatigil at nagpahinga sila. Napagdesisyunan na rin nila na dito magpalipan ng gabi kaya nagtayo na sila ng kanilang kampo. Habang nag-aasaran at nagkakagulo ay tahimik lang si Yurek na nagpapahinga sa ilalim ng puno, kasama niya ang paring si Gutval, ano daw nasa kamay niya. Bigla itong kinuha ni Yurek. Tinapay daw ito at ito ang kanyang hapunan. Bigla itong kinagat ni Yurek pero sobrang tigas pala. Ayon kay Gutval, ang tinapay na ito ay kinakain sa pamamagitan ng paghiwa nito sa maliliit na piraso at tutunawin gamit ang laway at unti-unting kakainin. Napakahirap naman daw ng buhay niya, saad ni Yurek. Sinabi naman ni Gutval na maaaring ang masayahan ang iyong katawan sa pagkain ng masasarap na pagkain pero maaaring umiyak naman ang iyong kaluluwa. Ito daw ba ang buhay ng mga pari? Tanong ni Yurek kay Gutval. Sinabi ni Gutval na ang misyon nila ay ang gabayan ng mga mananalig na mapunta sa Cairo. Hindi sila pwedeng mahulog sa mga makalaman na kasiyahan. Hindi daw maaaring gabayan ng mga nahulog na kaluluwa ang ibang kaluluwa. Bigla siyang tinanong ni Yurek kung marunong daw ba siyang magbasa. Siyempre naman daw sagot ni Gutval. Nakiusap si Yurek na turuan da siya nito, ganito pa lang ang kanyang alam. Nagulat naman si Gutval dahil isang barbarian sa kanyang harap na marunong magsulat. Sa tingin ni Yurek, nakakamangha itong mga letra na ginagamit nila. Kaya nilang mag-iwan ng mga bagay-bagay kahit anong oras o saang lugar. Ang mga salita na naiiwan gamit ang letra ay napapasa at hindi nababago. Namangha si Gutval dahil ang halaga ng mga letra na hindi naiintindihan ng mga sibilisado ay naiintindihan ng isang barbarian. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng taon gustong matuto. Sinabi ni Gutval na pumunta daw ito sa kanya kada pagkatapos kumain at masaya siyang tuturuan si Yurek. Para sa kanya ay kalooban ito ni Rue. Kinahapunan ay pumunta si Yurek sa tent ni Gutval para nga sa kanilang napagkasundo ang pag-aaral niya. Pero nagulat siya nang makita niyang nakaluhod si Donovan sa harap ni Gutval. Sinabihan siya ni Gutval na bumalik na lang mamaya dahil nagkukumpisal pa si Donovan. Ang pagkukumpisal ay kung saan daw ay sinasabi ng mga tao ang kanilang kasalanan sa pari para malinis ang kanilang kaluluwa. Hindi naman maintindihan ni Yurek ang kahalagahan nito. Lumabas na nga si Donovan at sinabihan si Yurek na huwag masyadong abalahin ang pari. Pumasok na si Yurek. Mukhang nakakamangha daw ang posisyon ng isang pari saad ni Yurek. Ayon kay Gutval, ito daw ay dahil takot lang ang lahat sa kabilang buhay. Walang mas nakakatakot daw kapag nagkamali ka ng daang tinahak kapag nasa kabilang buhay ka na. Nagtataka naman si Yurek dahil pinaniniwalaan daw nila Gutval ay malilinis ang kaluluwa nila at maipapanganak muli. Habang ang sa kanila naman ni Sven ay mapupunta sila sa burol ng mga espada. Ayon kay Gutval, ang burol ng mga espada ay hindi langit na inaasahan ng mga taga-norte, kung sino daw ang mga taong may ganitong karma ay siguradong impyerno lang ang kahahantungan. Wala daw kaligtasan sa lugar na iyon. Ang Diyos ng mga taga-norte ay bayulente at arogante. Hindi daw nito mahal ang kanyang mga tao. Pero si Rue ay tinatanggap at minamahal lahat na buhay. Gaya ng mga sinag ng araw. Tinanong ni Yurek kung kailangan bang mahalin ng Diyos ang kanyang mga anak. Ayon kay Gutval, kagaya lang ito ng mga magulang. Walang magulang na hindi mahal ang kanilang anak. Magagandang salit daw ito sabi ni Yurek. Pero bakit daw pinapayagan at pinapanood lang ni Rue na magpatayan ang mga taong mga mahal niya? Kung totoong mahal daw niya ang kanyang mga tao bakit kailangan nilang humawak ng bakal sa isa't isa? Sinubukan pang kumatwiran at magpaliwanag ni Gutval pero hindi na nakinig si Yurek. Ang mga pari daw ay shaman ng lugar na ito. At lahat daw ng mga shaman ay sinungaling. Kahit nga ang mundo ng mga kaluluwa sa kabilang parte ng bulubundukin ay hindi totoo. Hindi daw siya nagsisinungaling saad ni Gutval. Ayos lang daw ito saad ni Yurek. Pero ano daw ang pinag-uusapan nila ni Donovan kanina? Ayon kay Gutval, ang kumpisal ay mga salita na hindi para sa kanya na pari kung hindi kay Rue. Kapag pumasok na daw ito sa tenga niya ay hindi ito maaaring lumabas sa bibig niya.
Sa isip ni Yurik, lahat ay magsasalita kapag nakaramdam ng sakit. Matapos ang lahat, ang sakit ang nagpapahina sa mga tao. Hindi naman maintindihan ni Gutval ang sa isip ni Yurik. Pero sinabi na ni Yurik kay Gutval na turuan na daw siya nito ng tungkol sa sibilisasyon. Kinagabihan nga ay patuloy na tinuruan ni Gutval si Yurik. Ibang klase daw kung gaano kabilis matuto si Yurik. Nakakamangha ang memorya niya. Tinanong siya ni Gutval kung saan daw siya simulang natuto. Kay Horus, saad ni Yurik. Isa daw siyang may dalman para sa mga laban ng mga gladiator. Sa kanya daw siya natuto. Saan na daw siya, tanong ni Gutval. Namatay na. Sa gabing tinuturuan daw siya ni Horus ay malas niyang tinamaan ng pana sa leeg. Namatay daw siya sa kanyang harapan nang hindi man lang nakapag-iwan ng kanyang habilin. Humingi naman ng paumanhin si Gutval sa narinig. Pero sinabi ni Yurik na hindi na daw kailangan humingi ng pasensya. Pinatay niya naman lahat na umatake sa kanila. Patuloy na tinanong ni Gutval si Yurik kung saan siya galing, mukhang hindi naman daw siya galing sa norte. Sa timog daw ba? Hindi siya diretsyong sinagot ni Yurik. Bigla namang nakaramdam ng kaluskos si Yurik sa paligid. Biglang lumipad ang isang pana patungo sa kanila pero agad itong napigilan ni Yurik gamit ang mga palad niya bago pa tumama kay Gutval. Sumigaw si Yurik na may ambush. Bumangon ang lahat. Sinabi ni Yurik kay Gutval na ibaba daw nito ang kanyang ulo at magtago sa kanyang likuran. Hindi niya ulit hahayaang mamatay ang kanyang guro. Inihanda ni Yurik ang kanyang espada habang nagdadasal naman si Gutval. Pero natigil ang pag-atake at napagtanto ni Yurik na mukhang hit and run ang ginawa ng mga kalaban. Magiging mahirap daw ito. Binalaan pa siya ng mga sundalo pero sinabi ni Yurik na tumakbo na ang mga kalaban. Base sa kanilang bakas, nasa 10 ang bilang nila. Ano daw ang ginagawa ng mga bantay? Tanong ni Yurik. Ito ang ambush na madali lang sanang malalaman. Sinabi ni Vager na nakita daw niya, ang mga bantay na sundalo ay nag-uusap lang at hindi ginagaw ang kanilang trabaho. Nakita ni Yurik na wala ng buhay si Giggs. Tinanong ni Yurik si Vager kung sino daw ang nakita niyang nagpapabiye sa pagbabantay. Tinuro niya ang 2 sundalo. Walang awang pinagbubugbog ni Yurik ang mga sundalong ito. Hindi siya pinigilan ni Donovan at Bachman. Pinagdasal naman ni Gutval ang kaluluwa ni Giggs. Biglang dumating si Seaton at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Inutusan niya si Yurik na pakawalan ang kanyang mga sundalo ngayon din. Galit na sinabi ni Yurik na dahil sa mga tamad na bantay na ito, namatayan siya ng mga kapatid. Binalaan siya ni Seaton na kung sasaktan daw niya ulit ang mga sundalo, mauunang lilipad ang ulo niya kaysa sa mga bandido. Hindi sana papalampasin ito ni Yurik pero pinigilan na siya ni Bachman. Sinunog na nila ang katawan ng mga namatay na kasamahan at ipinagdasal ito ni Gutval. Kinausap ni Donovan si Giggs at sinabi na kahit papano ay may paring gagabay sa kaluluwa niya at hindi na ito maliligaw sa mundo ng mga buhay. Nagpasalamat si Donovan kay Yurik dahil nagalit ito para kay Giggs at sa ibang kasamahan. Walang dapat ikapasalamat doon, saad ni Yurik. Lahat sila ay itinuturing niyang kapatid. Kahit si Donovan pa daw ang namatay, ay magagalit at ipagluluksa niya ito. Pinagmasdan ni Yurik ang mga apoy pero hindi daw niya nakikita ang mga kaluluwa. Nakikita daw kaya ito ng mga pari at shaman. Kinumusta naman ni Gutval ang kamay ni Yurik. Ayos naman daw, at naigagalaw naman niya ng maayos kaya walang problema. Nagpasalamat si Gutval kay Yurik sa pagligtas sa kanya. Wala daw ito saad ni Yurik. Nabubuhay naman sila para tulungan ang iba. Awa at pagmamahal ay turo ni Ru, saad naman ni Gutval. Natawa lang si Yurik dahil malayo daw ang ugali niya sa pagmamahal at pagkamaawain. Tinanong niya si Gutval kung ginabayan daw ba niya ng mabuti ang kanyang mga kapatid kay Ru. Ayon naman kay Gutval ay nakarating na ang kanyang mga kapatid sa kamay ni Ru. Meron daw tanong si Yurik. Hindi siya naniniwala sa kay Ru o sa Diyos ng mga taga-norte. Saan daw kaya siya mapupunta kapag namatay siya? Sa isip niya ay nasaan daw kaya ang mga kaluluwa ng mga kapatid at ninuno niya? Saan daw kaya mapupunta ang kanyang kaluluwa? Seryosong tiningnan ni Gutval si Yurik. Sinabi niyang magiging isa siyang masamang espiritu na gagala sa mundong ito at unti-unting malilimutan ang sarili. Hindi nakapring salita si Yurik. Tahimik at seryoso lang itong nakatingin sa apoy. Iniisip ang kanyang hinaharap. Habang natutulog ay nananiginip si Yurik. Mga kaluluwang nagagalit kay Yurik.
Nawala umano ang kanilang pahingahang lupa at dahil ito kay Yurek. Natuklasan niya daw ang mundo ng mga buhay kaya ito ang kasalanan niya. Kung hindi daw tumawid si Yurek sa kabilang parte ng bundok, mananatili lang sana itong mundo ng mga kaluluwa. Si Yurek daw ang sumire ng kanilang kapayapaan. Malapit na rin daw siyang mapunta sa kanilang kinalalagyan. Biglang nagising si Yurek sa napakasamang panaginip. Nagkaroon daw siya ng masamang panaginip dahil tinanong niya ang mga bagay na hindi niya dapat tinanong. At sa gabing yon ay hindi siya nakatulog at iniisip ang mga bagay tungkol dito. Tungkol sa kabilang buhay at ang kanyang hinaharap. Kinaumagahan ay nagpatuloy na sila sa paglakbay. Sinabi ni Sven, simula sa punto na ito ay teritoryo na ito ng mga kalaban. Ayon naman kay Donovan, kapag hindi nila nakita ang kuta ng mga kalaban, siguradong aatakihin daw sila ulit mamayang gabi. Pero nasa 30 lang daw ang bandido, hindi sila karamihan sa Adnisiten. Pero ayon kay Yurek, ang iba sa kalaban ay magaling sa bundok. Kapag minaliit daw nila ang mga kalaban, siguradong sila ang mauubos. Huwag daw magsalita si Yurek na makakapababa ng moral ng grupo. Pero sinabi ni Yurek na seryoso siya. Sinundan niya ang mga bakas nila kaya kinaumagahan pero wala itong iniwan na kahit anong palatandaan. Dati siyang mangangaso, hinahabol niya ang mga mababangis na hayop sa loob ng 3 araw. Kung nawala niya ang mga bandido, ito ay dahil alam nila kung paano gamitin ang paligid. Minungkahi ni Sita na maghiwa-hiwalay sila at paligiran ang kalaban. Pero tumutol si Yurek, malaki ang tsansa na may barbarian o mangangaso sa grupo ng mga bandido. Sumang-ayon si Donovan, kung maghihiwalay daw sila ay malaki ang tsansa na iisa-isahin sila ng kalaban. Sinabi ni Yurek na hahanapin niya ang kuta ng mga kalaban. Bigyan daw siya ng mga mabibilis na sundalo. Mukhang kumpiyansa daw siya kahit nawala niya ang mga bakas ng kalaban sa Adnisiten. Sinagot siya ni Yurek na hindi naman daw siya Diyos para makita ang mga bakas na sadyang binura ng kalaban. Gustong-gusto ng mga kalaban na ambushin sila ulit kaya gagawin nila ito mamayang gabi. At kapag nangyari daw ito, ay hahabulin niya sila hanggang sa dulo. Abangan po natin mga ka-recap ang matinding bakbakan ni Yurek laban sa mga bandido sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!